May 68 taon na ako, at ngayon ang tanging anak ko, ay sinampal ako, sa mukha, dahil hiniling ko sa asawa niya, na huwag manigarilyo sa tabi ko. Tinawag niya akong matandang mabaho, at sinabi na tumahimik ako. Tumawa siya at sinabi na matagal ng panahon, na may maglagay sa akin sa lugar ko. Nahulog ako, nabasag ang salamin ko, at habang pinupulot ko ang mga basag mula sa sahig nang nanginginig ang mga kamay. Naintindihan ko ang isang bagay na napakasimple. Sa loob ng 15 taon, tiniis ko ang mga paghamak, dahil akala ko yon ang tawag sa pamilya. Sa loob ng 15 taon, tahimik lang ako tungkol sa mga ari-arian ko. Sa loob ng 15 taon, hindi man lang pinaghinalaan ng anak ko kung ano talaga ang mayroon ako, at sino ang tunay na nagmagulang sa kanya sa lahat ng panahong iyon. Pero 15 minuto pagkatapos ng sampal na iyon, tumawag ako sa telepono at nagbago ang lahat magpakailanman. Kumbinsido ang anak ko na ako ay matandang walang magawa na nakabitin sa lig niya. Nagkakamali siya. Bago magpatuloy, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel. Mag-like at mag-iwan ng komento kung saang bansa ka nanonood. Malaking tulong iyan para mas maraming tao ang makarating ng mga kwentong ito. Ngayon, balik tayo sa kwento. Amoy sabaw at pritong karne ang kusina. Dahil si Mang Ernesto Reyes ay nagluluto mula pa madaling araw. Gaya ng ginagawa niya araw-araw sa nakalipas na 15 taon. Nakatayo siya sa harap ng lababo. Naghuhugas ng plato at tumitingin sa bintana patungo sa bakuran ng Nobyembre, kung saan hinahatak ng hangin ang huling dilaw na dahon sa basang aspalto. Iniisip niya na malapit nang dumating ang taglamig at kailangan uling ilabas ang mga damit panglamig mula sa itaas ng aparador. Mainit na mainit ang tubig, halos masunog. Pero gusto niya iyon dahil pinapakalma ng init na iyon ang kanyang matandang mga kamay na lalong sumasakit sa gabi nitong mga nakaraang taon. Sa likuran niya ay narinig ang paglik ng lighter, at naamoy ni Mang Ernesto ang usok ng sigarilyo, kahit bago pa siya lumingon. Si Carmina, ang kanyang manugang, ay nakaupo sa mesa ng kusina na nakapatong ang isang paa sa isa. Naninigarilyo at inaalog ang abo direkta sa kanyang tasa ng tsaa na hindi pa natatapos. 39 taon siya at may malamig na ganda. Iyong hindi nagpapainit kundi humihiwa. Hindi niya kailanman tinago ang nararamdaman niya sa biyenan. Para sa kanya, si Mang Ernesto ay parang lumang muebles. Luma na at walang saysay na matagal nang dapat itinapon sa kalye. Naramdaman ni Mang Ernesto kung paano humigpit ang dibdib niya. Ang hika ay nagpapahirap sa kanya mula 15 taon na. Mula nang mamatay si Clara, ang kanyang asawa. Sabi ng mga doktor na bahagyang psychosomatic iyon, na minsan ang lungkot ay nananatili sa baga at hindi ka pinapahinga. Inilabas niya mula sa bulsa ng pantalon pangbahay ang inhaler. Ipinakita kay Carmina at nagsalita ng pinakamalambot na maaari. Sinusubukang hindi maging demanding o akusatory. Carmina, pwede ba? Manigarilyo ka na lang sa balkonahe. May hika ako. Hirap na hira akong huminga kapag may naninigarilyo malapit. Hindi kita sinisisi, hiniling ko lang. Hindi man lang lumingon si Carmina sa kanya. Hinigop ng mas malalim. Inilabas ang usok patungo sa kisam, at sumagot ng may ganitong tono ng lubos na paghamak na naririnig na ni Mang Ernesto sa loob ng maraming taon. Kusina ko rin ito. Kung ayaw mo, lumabas ka. Gusto sanang sumagot ni Mang Ernesto. Gusto niyang ipaalala na hindi naman ganun eksakto. Naligal na sa kanya ang kusina at buong kondo. Pero tumahimik siya gaya ng palagi. Bumalik siya sa lababo at nagpatuloy sa paghuhugas ng plato. Sinusubukang huminga ng mababaw para hindi umubo. Sinusubukang maging invisible. Sa sandaling iyon ay pumasok sa kusina si Danilo, ang kanyang anak, ang tanging anak, ang kanyang dugo at laman, ang batang pinalaki, pinag-aral at inyahon niya. 42 taon si Danilo, manager sa isang construction company, at nitong mga nakaang taon ay lalong naalala ni Mang Ernesto ang isang taong may mabigat na pasanin sa balikat, pero ayaw aminin na may ganun. Noong umagang iyon, masama na ang gising ni Danilo. May problema sa trabaho. Pinipilit ng boss. Si Carmina ay nanghihingi ng bagong kotse at sa pangkalahatan ay lubhang hindi makatarungan ang buhay, lalo na sa kanya. Narinig ni Danilo ang huling salita ng ama at huminto sa pintuan. Ang mukha niya ay nag-iba sa ekspresyon na kilalang-kilala na ni Mang Ernesto. Iyong ngiwi ng inis na madaling nagiging galit nitong mga nakaraang taon. Ulit na naman ba yan? Tanong ni Danilo, at sa tono niya ay may lason na kusang umurong ang balikat ni Mang Ernesto. Lagi na lang yang drama mo sa hika. Araw-araw ganito. May karapatan si Carmina manigarilyo sa sarili niyang bahay. Anak, hiniling ko lang na sinimulang sabi ni Mang Ernesto. Pero hindi niya natapos ang pangungusap. May nasira sa loob ni Danilo na parang fuse na sumabog.
Lumakad siya patungo sa ama nang nakakuyom ang mukha. Nakita ni Mang Ernesto ang eksena na parang slow motion. Ang kamay ng anak na nagtaas, ang kamao na sumara, ang sampal na paparating. Wala siyang oras na umiwas o itaas ang kamay para ipagtanggol ang sarili. Tumahimik ka. Mas mabaho ka pa sa sigarilyo. Nakikita mo ba kung gaano kami nagsasawa sa iyo? Ang sampal ay tumama sa pisngi ng malakas, brutal. Natalsik si Mang Ernesto paatras. Natamaan ang balakang sa gilid ng lababo at nahulog sa sahig. Lumipad ang salamin niya. Tumama sa paa ng mesa at nabasag ang lens sa tiles ng may mahinang tunog. Matindi ang sakit sa mukha, matindi, pero mas matulis pa ang ibang sakit. Yung tumusok ng mas malalim, kung saan dapat naroroon ang puso. Tumawa si Carmina, hindi ngumiti ng mayabang. Tumawa talaga siya, itinaas ang ulo, at sinabi ng may halatang kasiyahan. Matagal ng panahon na may maglagay sa iyo sa lugar mo. Hanggang kailan ba namin titiisin ang mga reklamo mo? Nakahiga si Mang Ernesto sa malamig na sahig. Tumitingin sa kisam. 68 taon na siya. Pinalaki niya ang batang iyon na ngayon ay nakatayo sa ibabaw niya nang nakakuyom ang kamao. Nagpupuyat siya noong maliit pa si Danilo kapag may sakit. Nagtrabaho sa 2 trabaho para pag-aralin siya sa universidad. Ipinagbili ang bahay bakasyunan nila para makatulong sa down payment ng unang kotse nito. At ngayon ang batang iyon, ang anak niya, ang dugo niya, ay nakatayo roon nang hindi man lang iniisip na abutan siya ng kamay para tumayo. Huminga ng malalim si Danilo at unti-unting lumilitaw sa mukha niya ang pagkaunawa sa ginawa niya. Pero sa halip na pagsisisi ay lumitaw ang ibang bagay. Parang self-justification. Paulit-ulit sa isip niya na tama siya, nakasalanan ng ama niya, na pinuno niya siya sa kanyang walang humpay na pagiging biktima. Tumayo ka, ungol ni Danilo habang tumatalikod. Tigilan mo na yang drama. Dahan-dahang bumangon si Mang Ernesto. Pagkatapos ay tumayo ng dahan-dahan din. Nanginginig ang tuhod niya, pero pinilit niyang manatiling nakatayo. Yumuko siya at sinimulang pulutin ang mga piraso ng salamin niya. Inilalagay ng maingat sa palad, na parang mahalaga pa, na parang maaari pang ayusin. Pinatay ni Carmina ang sigarilyo sa loob ng tasa ng tsaa niya. Tumayo mula sa upuan at sinabi ng may ngiti, "Halika na, Danilo, hayaan mo siyang magpulot." Kahit papano ay may saysay siya. Lumabas sila ng kusina at naiwan si Mang Ernesto na mag-isa. Nanatili siyang ilang segundo na nakatigil. Hawak ang mga basag na salamin at tumitingin sa pintuan kung saan nawala ang anak at manugang niya. May nagbago sa loob niya sa sandaling iyon. May gumalaw at naayos na parang may audible click. 15 taon siyang nagtitiis. 15 taon na kinumbinsi ang sarili na normal iyon. Na lahat ng pamilya ay may problema. Napagod lang ang anak niya sa trabaho. Na hindi lang niya naiintindihan ni Carmina. 15 taon siyang nagsisinungaling sa sarili. Pero ngayon, nakatayo sa kusinang iyon, may pamamaga sa mukha at basag na salamin. Sa wakas ay nakita ni Mang Ernesto ang katotohanan. Hindi yon pamilya, hindi kailanman. Iba iyon, pangit at malupit, na tinawag niyang pamilya dahil natatakot siyang mag-isa. Pumunta siya sa kwarto niya. Isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo na ibinigay sa kanya noong lumipat siya roon pagkamatay ni Clara. 15 taon na ang nakalipas. Ito ang pinakamaliit na silid sa kondo. Dating imbakan na pinilit na gawing parang kwarto. Kasya ang makitid na kama, lumang aparador at mesita na may lampara. Sa dingding ay nakasabit ang isang larawan lang ni Clara, ang namayapa niyang asawa, na tumitingin sa kanya ng may malambot na ngiti, na parang may mahalagang sasabihin. Umupo si Mang Ernesto sa kama at nanatili roon. Nakaupo, matalim na tumitingin sa dingding. Naramdaman niya ang pamamaga sa pisngi at ang pagbuo ng pasa. Bukas makikita, isip niya ng malayo. Makikita ng mga kapitbahay, magtatanong. Kailangan niyang magsinungaling at sabihing nadapa siya gaya ng palagi. Naalala niya ang isang bagay. Isang business card na natanggap niya 3 buwan na ang nakalipas mula sa isang batang notarya na pumunta sa building para sa usapin ng mana ng kapitbahay. Ang notaryang iyon, isang seryosong babae na mga 30, ay nagtagal sa pakikipag-usap sa kanya ng higit sa kinakailangan. At si Mang Ernesto, hindi alam kung bakit, ay nagkwento ng higit sa dapat. Nagkwento siya tungkol sa anak niya na ilang linggo hindi nagsasalita sa kanya. Sa manugang na nagsasabing pabigat siya, kung paano siya nakakaramdam ng dayuhan sa sariling tahanan. Pinakinggan siya ng notarya ng mabuti at ibinigay ang card niya. Kung balang araw gusto niyong ayusin ang mga papeles niyo, tawagan niyo ako, sabi niya. Minsan ang pag-ayos ng dokumento ay nakakatulong sa pag-ayos ng buhay. Inilabas ni Mang Ernesto ang card na iyon mula sa drawer ng mesita, kung saan naroon ito sa loob ng mga buwan,
at tinitigan niya ito ng may malabong mata. Walang salamin, malabo ang mga letra, pero kabisado na niya ang numero. Ilang linggo na niyang tinitingnan ito tuwing gabi bago matulog. Iniisip na balang araw tatawag siya. Dumating na ang araw na iyon. Inilabas niya ang lumang cellphone na may buttons. Yung tinatawag ni Danilo na museum piece at palaging pinapamukha na itapon. At dinyal ang numero. Napakalakas ng ringtone sa katahimikan ng kwarto. Notaria Rebas. Magandang umaga, sagot ng babaeng boses sa kabilang linya. Magandang umaga, sabi ni Mang Ernesto. Ang sarili niyang boses ay parang iba, kalmado at matatag, na parang sa ibang tao. Ako po si Mang Ernesto Reyes. Iniwan niyo po sa akin ang card, 3 buwan na ang nakalipas. Naalala niyo po ba? May maikling pause at sa kabilang linya ay naging mas mainit ang tono. Siyempre naalala ko, Mang Ernesto. Handa na po ba kayo? Tiningnan niya ang larawan ni Clara sa dingding. Ngumingiti pa rin ito sa kanya at parang tumango. Sagot niya, handa na ako. Pwede po ba kayong pumunta ngayon kung maaari agad? Idinikta niya ang address na alam na nito at binaba. Pagkatapos ay humiga siya sa unan at ipinikit ang mata. Mabilis ang tibok ng puso niya at may pressure sa dibdib. Pero hindi hika, iba yon, parang pakiramdam ng kalayaan. Sa unang pagkakataon sa 15 taon, naramdaman ni Mang Ernesto na ang buhay niya ay nasa sarili niyang kamay. Nanatili siyang ilang minuto na nakikinig sa tunog ng bahay. Mula sa sala ay naririnig ang boses ni Danilo at Carmina. Nanonood ng tea, nag-uusap tungkol sa isang bagay at tumatawa. Nakalimutan na nila ang nangyari sa kusina. Para sa kanila ay episode lang iyon, walang kahulugan. Hindi nila alam na binago ng episode na iyon ang lahat. Tumayo si Mang Ernesto mula sa kama at pumunta sa aparador. Sa itaas na shelf, sa likod ng ilang lumang sweater, may kahon. Binaba niya ito at binuksan. Sa loob ay mga dokumento. Maraming dokumento na ilang taon niyang tinatago nang hindi ipinapakita kanino. Title ng ari-arian, kontrata ng renta, bank statements, ang kasaysayan ng tunay niyang buhay. Yung bahagi ng buhay niya na hindi alam ng anak niya. Inilatag niya ang mga dokumento sa kama at sinimulang suriin. Tinitiyak na lahat ay nasa ayos. Ang title ng kondo kung saan sila nakatira, eksakto iyon, ay sa pangalan niya. Hindi niya kailanman inilipat kay Danilo, kahit nangako siya noon. May humihinto sa kanya, parang inner voice na bumubulong. Maghintay, huwag madaliin. Tingnan muna kung anong uri ng tao ang magiging anak mo. Ngayon ay malinaw na niya itong nakita. Naroon din ang title ng 2 pang kondo, sa sentro ng lungsod na ilang taon niyang pinaparenta sa pamamagitan ng agency. Ang renta ay napupunta sa account sa pangalan niya. Account na hindi alam ni Danilo. Hindi niya alam dahil hindi kailanman nagtatanong. Hindi interesado kung paano nabubuhay ang ama niya. Kung may pera para gamot, kung may kailangan. Kumbinsido si Danilo na ang ama niya ay nabubuhay sa maliit na pensyon at lubos na umaasa sa kanya. Ang kumpiyansang iyon ay nagiging sanhi ng pagiging arogante at malupit niya dahil sigurado siyang wala nang pupuntahan si Mang Ernesto. Kawawa ang matanda, walang pera, saan pupunta? Iniisip ni Danilo na nagkakamali siya. Bigla, matinding sakit ang tumusok sa dibdib niya at hinawakan ni Mang Ernesto ang puso. Malakas na sakit, matulis, iba sa lahat ng naranasan niya noon. Sinubukan niyang huminga, pero hindi pumapasok ang hangin sa baga. Dumilim ang paningin niya at naintindihan niyang nahuhulog siya. Pero wala siyang magawa para pigilan. Ang huling nakita niya, bago mawalan ng malay, ay ang mukha ni Clara sa larawan sa dingding. Ngumingiti pa rin ito. Ang ingay ng pagkahulog ay umalingaw-ngaw sa buong kondo, at ilang segundo ay tahimik ang bahay. Pagkatapos mula sa sala, ay narinig ang inis na boses ni Danilo. Ano yan ngayon? May itinapon na naman. Tumawa si Carmina ng malakas. Baka sa wakas natisod niya ang sarili niyang paa. Huwag mo nang pansinin, kaya niya yan. Pero hindi na naulit ang ingay at walang tunog mula sa kwarto. Naghintay pa si Danilo ng 1 minuto, at nang hindi gusto ay tumayo mula sa sofa. Titingnan ko, bulong niya. Baka may masira pang mahalaga. Lumakad siya sa pasilyo patungo sa kwarto ng ama. Itinulak ang pinto at nakita si Mang Ernesto na nakahiga sa sahig na walang malay. Sa paligid niya ay nakakalat ang mga dokumento at sa mukha niya ay kakaibang ekspresyon, halo ng sakit at ginhawa. Ang unang reaksyon ni Danilo ay mainis. Drama na naman, isip niya. Drama na naman para kunwari pansinin siya. Pero agad niyang napansin na hindi gumagalaw ang dibdib ng ama niya, o halos hindi, at may malamig na gumalaw sa loob niya. Tatay, tawag niya ng maingat. Tatay, ano yan? Walang sagot.
Nanatili si Danilo sa pintuan, tumitingin sa katawan ng ama niya. Sa malalim na bahagi, isang damdamin na matagal nang natutulog ay nagsimulang gumising. Takot. Pinilit niyang lumakad pasulong, pagkatapos isa pa, at lumuhod sa tabi ni Mang Ernesto. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan ang balikat. Hindi niya kilala ang panginginig na iyon. Ilang taon na si Danilo na hindi nakakaramdam ng takot o walang magawa. Tatay, tawag niya ulit ng may paos na boses. Tatay, naririnig mo ba ako? Buksan mo ang mata mo. Walang reaksyon si Mang Ernesto. Halos hindi gumagalaw ang dibdib niya. At iyon lang ang tanda na buhay pa siya. Inilagay ni Danilo ang dalawang daliri sa lig ng ama niya para hanapin ang pulse gaya ng nakita sa mga pelikula. Pero hindi niya alam kung ang nararamdaman niya ay tibok ni Mang Ernesto o sarili niya, na malakas na tumitibok sa tainga. Tawagan mo ang ambulansya, sigaw niya kay Carmina, na nakatayo pa rin sa pinto. Ano ka ba diyan nakatayo? Bilis. Nagulat si Carmina sa tono niya. Inilabas ang cellphone at sinimulang dial. Ang daliri niya ay nagtatype ng numero habang si Danilo ay nakaupo sa sahig sa tabi ng ama niya. Tumitingin sa mukha nitong walang galaw at nararamdaman ang madilim na bagay na umaakyat sa loob niya, nakakasakal. Hindi lang takot sa buhay ni Mang Ernesto, o hindi lang iyon, iba ang takot sa darating, sa consequences, sa responsibilidad. Emergency, magandang umaga. May isang matanda na biglang sumama ang pakiramdam. Sabi ni Carmina ng mabilis at efficient. Lalaki na matanda, 68 taon, nakahiga sa sahig na walang malay. Humihinga pa. Ang address ay Jardine Street 14 na, door 73. Habang naghihintay ng ambulansya, nakaupo si Danilo sa tabi ng katawan ng ama niya, at sa unang pagkakataon sa maraming taon ay talagang tiningnan niya ito. Tumanda si Mang Ernesto, tumanda ng husto sa 15 taon na kasama nila. Halos puti na at manipis ang buhok, maluwag ang bala sa pisngi at baba, ang mga kamay puno ng age spots. Kailan siya naging ganito katanda? Isip ni Danilo. Kailan ang matangkad at malakas na lalaking buhat-buhat sa kanya, sa buong park, ay naging matandang payat, nanginginig at laging nagrereklamo ng kalusugan. Nahulog ang tingin niya sa mga papel na nakakalat malapit kay Mang Ernesto, at halos hindi iniisip ay yumuko siya patungo roon. Pero sa sandaling iyon ay tumunog ang doorbell. Ang ambulansya, sabi ni Carmina at pumunta para buksan. Mabilis na tumayo si Danilo, pinagpag ang tuhod at nang may instinct ay itinulak ng paa niya ang ilang dokumento sa ilalim ng kama. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. May impulsa lang na nagsasabi na dapat itago ang mga papel na iyon sa mata ng iba. Pumasok sa kwarto ang dalawang paramedic. Isang batang lalaki na may maleta at isang babae na mga 50 anyos na may pagod pero alerto na mukha. Agad na lumuhod ang babae sa tabi ni Mang Ernesto para suriin habang binubuksan ng bata ang bag at inilalabas ang mga gamit. Atake sa puso, sabi ng doktora pagkatapos ng 1 minuto sa kasama niya. Bumababa ang presyon. Kuha tayo ng ECG agad. Si Danilo ay nakasandal sa dingding na nanonood sa ginagawa nila. Pakiramdam na sobra siya sa maliit na kwarto na iyon. Si Carmina ay nanatili sa pasilyo at naririnig niya itong kausap sa phone ng kaibigan. Siguro kinukwento ang nangyayari. Bigla, itinaas ng doktora ang ulo at tiningnan siya ng direkta. Matulis ang tingin niya. Evaluative at sa ilalim ng tingin na iyon ay nakaramdam ng hindi komportable si Danilo. Ama niyo po ba? Tanong niya. Hindi eksaktong tanong. Sagot niya. Mang Ernesto Reyes, 68 taon, may hika, gumagamit ng inhaler. Tumango ang doktora, pero patuloy na tinitingnan siya ng may parehong atensyon at iyang pasa sa mukha at sugat sa pisngi. Natuyo ang bibig ni Danilo. Nilunok niya ang laway at sinabi ang unang pumasok sa isip. Nadapa po, sabi niya, siguro nang bigla siyang nahilo. Nakita ko na siyang nakahiga sa sahig. Hindi siya sinagot ng doktora, pero may nagbago sa tingin niya. Bumalik siya sa pagtrabaho kay Mang Ernesto. Gayunpaman, nakita ni Danilo kung paano siya huminto sandali para suriin ng mabuti ang pasa. Hinipuan ang pisngi at pisngi. Sa sandaling iyon, umungol si Mang Ernesto at binuksan ang mata. Malabo ang tingin niya. Nalilito. Parang hindi niya alam kung nasaan siya o ano ang nangyayari. Sinubukan niyang bumangon, pero hinawakan siya ng mahina ng doktora. Huwag kayong gumalaw, sabi niya. Nawalan kayo ng malay. Kami po mula sa ambulansya. Titingnan natin kung ano ang nangyari sa inyo. Kumurap-kurap si Mang Ernesto ng ilang beses, at unti-unting lumilinaw ang tingin niya. Tiningnan niya ang doktora. Pagkatapos ang bata na may mga gamit, at sa huli si Danilo na nakasandal pa rin sa dingding. Nang magtagpo ang mata nila ng anak niya,
Hindi umiwas o ipinikit ni Mang Ernesto. Tiningnan niya ito ng direkta ng may kalmado, at sa tingin na iyon, ay may bago na hindi pa nakita ni Danilo kailanman. Kumusta po ang pakiramdam nyo? Tanong ng doktora. Pwede nyo bang sabihin kung ano ang nangyari? Tiningnan niya ito ni Mang Ernesto, at tahimik sandali na parang pinag-iisipan ang sagot. Biglang sumakit ang puso ko, sabi niya sa wakas. Kinabahan ako at nahulog. Yumuko ng kaunti ang doktora patungo sa kanya at ibinaba ang boses. Kahit narinig pa rin ni Danilo bawat salita. Mang Ernesto, iyang pasa nyo sa pisngi ay hindi gawa ng pagkahulog. 30 taon na akong doktor at alam na alam ko kung ano ang itsura ng suntok. May sumampal sa inyo. Naging makapal ang katahimikan, halos mahahawakan. Naramdaman ni Danilo na tumitibok ang puso niya sa lalamunan at gusto niyang tumakbo palayo. Na nasaan man basta hindi sa kwartong puno ng expectation na iyon. Matagal na tiningnan ni Mang Ernesto ang anak niya ng may atensyon, na parang unang beses niya itong nakikita sa buhay. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa doktora. Nadapa ako. Ulit niya ng mahina pero matatag. Natisod ako sa threshold at nahulog. Pinanatili ng doktora ang tingin sandali pa. Sigurado po kayo. Tumango si Mang Ernesto. Sigurado. Huminga si Danilo nang hindi niya napansin na pinipigilan niya ang hininga sa buong oras. Tinakpan lang ng ama niya. Ang amang sinampal niya sa mukha 15 minuto noon ay nagsinungaling para protektahan siya. Dapat naramdaman niya ang pasasalamat. Pero ang naramdaman niya ay kakaiba. Halo ng hiya at inis, na parang na-expose siya. Inilabas ng doktora ang isang card mula sa bulsa at iniwan sa mesita. Ito po ang personal card ko, sabi niya kay Mang Ernesto. Ako po si Doktora Sofia Morales. Kung kailangan niyo ng tulong, anuman pong uri ng tulong, tawagan niyo ako. Seryoso po ako. Tiningnan ni Mang Ernesto ang card. Pagkatapos ang doktora at bahagyang ngumiti sa labi. Salamat, Doktora Sofia. Tatawagan ko po kayo. Ang susunod na kalahating oras ay puno ng medical procedures. Gumawa sila ng ECG, kinuha ang presyon ng ilang beses, binigyan ng tablet sa ilalim ng dila. Tinanong ng batang lalaki kung anong gamot ang iniinom, anong chronic diseases, kung allergic sa ano. Sumagot si Mang Ernesto ng may pasensya at detalyado. At nakikinig si Danilo ng may gulat. Natuklasan na hindi niya alam kahit kalahati ng sinasabi ng ama niya. Hindi niya alam na mataas ang presyon nito mula 5 taon na. Hindi niya alam na umiinom ito ng tablet tuwing umaga. Hindi niya alam na may problema sa tiyan at hindi makakain ng pritong pagkain. Ilang taon siyang nakatira sa tabi ng lalaking iyon at halos wala siyang alam tungkol dito. Sa huli, inanunsyo ng doktora na stable na ang kondisyon at hindi na kailangan ng hospital. Pero kailangan ng absolute rest. Kahit 1 linggo at pagkatapos mandatory na bisita sa cardiologist. May makakaalaga po ba sa kanya? Tanong niya habang tinitingnan si Danilo. Siyempre, sagot niya ng masyadong mabilis. Kami ng asawa ko nakatira dito. Muling ibinaba ng doktora ang tingin na nagpaparamdam kay Danilo na parang bata na nahuli sa kasinungalingan. Sage, sabi niya pagkatapos. Absolute rest, walang worry, walang stress. Binigyang diin niya ang huling salita ng ganun na kahit si Danilo ay nakuha ang mensahe. Kinuha ng mga paramedic ang gamit nila at umalis. Tahimik ang kondo. Sumilip si Carmina sa pinto. So, mabubuhay ba? Tanong niya ng may ngiti. Akala ko sandali ay mag-organisa na ng libing. Nayanig si Danilo na parang sinampal. Tumahimik ka, sabi niya ng bigla. Tumahimik ka lang. Itinaas ni Carmina ang kilay ng may gulat. Pero hindi sumagot at bumalik sa sala. Si Danilo ay nanatili sa pasilyo sa pagitan ng kwarto ng ama at sala. Hindi alam kung saan pupunta o ano ang gagawin. Pakiramdam niya kailangan niyang pumasok para kausapin si Mang Ernesto. Sabihin ang isang bagay. Siguro humingi ng tawad. Pero, ano ang sasabihin niya? Sorry sa pagsampal sa iyo. Sorry sa pagtawag sa iyo na matandang mabaho. Nakabara ang mga salita sa lalamunan niya. Sa huli ay tumalikod siya at bumalik sa sala kasama si Carmina. Sa komportableng buhay na hindi kailangang mag-isip ng husto o humingi ng tawad kanino. Nakahiga si Mang Ernesto sa kama niya na nakikinig sa paglayo ng yapak ng anak niya. Hindi siya nagulat na hindi pumasok si Danilo para tingnan siya. Hindi siya nasaktan ng husto. 15 taon ay sapat na para matutong huwag umasa ng pagmamahal, pag-aalaga, o kahit basic na asal mula sa anak niya. Ikiniling niya ang ulo at tiningnan ang mesita. Sa tabi ng card ng doktora ay ang isa pa. Iyong kay Notarya Gabriela Rivas. Naalala ni Mang Ernesto na tinawagan niya ito bago siya nawalan ng malay. Sabi nito na pupunta agad.
Siguro malapit na. Dahan-dahang bumangon siya, nilalabanan ang kahinaan at bahagyang pagkahilo na natira mula sa atake. Ang mga dokumento na inilatag niya bago ang atake ay bahagyang sa sahig, bahagyang sa kama. Sinimulang pulutin niya, tinitiyak na naroon pa lahat. Ang title ng kondo kung saan sila nakatira, ang title ng 2 kondo sa sentro, ang kontrata ng renta, ang bank statement, lahat nasa ayos. Ang tunay niyang buhay, iyong itinago niya sa anak at manugang, ay buo pa rin. Tiningnan ni Mang Ernesto ang larawan ni Clara sa dingding. Dapat ginawa ko ito noon pa, bulong niya sa kanya. Lagi mong sinasabi na masyado akong malambot, na nakasampa sa lig ko si Danilo. Tama ka. Ngumingiti si Clara mula sa larawan, at parang may approval sa mata niya. Mula sa sala ay naririnig ang boses ni Carmina na kausap si Danilo. Hindi niya naiintindihan ang mga salita, pero pamilyar ang tono. Reklamo, sisi, hinihingi. Lagi siyang nagrereklamo at may hinihingi mula nang pumasok siya sa pamilya. Naalala ni Mang Ernesto ang unang pagkakita niya sa kanya, 20 taon na ang nakalipas. Si Danilo, noon 22, bagong graduate sa universidad. Umuwi na may dalang magandang babae na malamig ang tingin. Agad na nabasa ni Clara. Nakita niya ang hindi niya nakita dahil bulag sa pag-ibig. Ang babaeng iyan ay magiging sakit ng ulo sa pamilya natin. Sabi niya. Noon ay hindi siya nakinig kay Mang Ernesto. Akala niya sagrado ang pag-ibig ng anak niya at hindi dapat makialam. Ngayon ay naiintindihan niya na tama si Clara. Gaya ng palagi. Tumunog ang doorbell at narinig ni Mang Ernesto si Danilo na pumunta para buksan. Mga boses sa entrance, gulat, tense, pagkatapos yapak sa pasilyo. Tatay, narinig ang boses ni Danilo mula sa pinto ng kwarto. May mga notarya daw na dumating para sa iyo. Inilagay ni Mang Ernesto ang mga dokumento sa folder. Tumayo at inayos ang damit. Bahagya pang nanginginig ang paa niya. Pero pinilit niyang manatiling nakatayo. Mahalaga na magpakita ng lakas at ipakita na kontrolado niya ang sitwasyon. Papasukin niyo, sagot niya. At pumasok ka rin. Interesado ka rito. Ang notarya Gabriela Rivas ay eksakto gaya ng naalala ni Mang Ernesto. Matangkad na babae na tuwid ang likod, at kulay abo ang mata na parang nakakakita sa loob ng tao. Suot ang impeccable na navy blue suit. Nakabunang buhok at may kalmadong lakas na taglay ng mga sanay sa paghawak ng sikreto at pera ng iba. Kasama niya ang isang batang lalaki na mga 30 anyos na may leather briefcase, ang assistant niya. Mang Ernesto, bati niya nang kumasok sa maliit na kwarto at mabilis na tiningnan. Evaluative. Dumating agad ako ng makakaya. Sabi niyo urgent po. Sagot ni Mang Ernesto habang itinuturo ang tanging upuan sa kwarto. Maupo po kayo, mahaba ang usapan. Si Danilo ay nanatili sa pinto. Tumitingin mula sa ama patungo sa notarya nang hindi naiintindihan ang anuman. Halatang nalilito at ang pagkalito na iyon ay nagpapainis sa kanya. Sa nakalipas na 15 taon ay nasanay siya na predictable ang ama niya gaya ng lumang oasan. Palagi niyang alam kung ano ang asahan at bigla ay wala na sa script ang lahat. Tatay, ano ba ito? Sinubukan niyang panatilihing matatag ang boses. Bakit kailangan ng notarya kung kakamatay lang kanina? Tiningnan siya ni Mang Ernesto at sa tingin na iyon ay wala ni galit ni sama ng loob. Tanging malalim na pagod ng taong nagbuhat ng mabigat ng matagal at sa wakas ay nagdesisyong bitawan. Eksakto dahil doon, anak sagot niya, dahil halos namatay ako. Iyon ang nagpaunawa sa akin ng isang bagay. Ang buhay ay maaring matapos anumang oras at gusto kong ayusin ang mga usapin ko. Pumasok ka at makinig, interesado ka rito. Dahan-dahang pumasok si Danilo at sumandal sa dingding ng nakakrus ang braso sa dibdib. Ang pose na iyon ay nagpapakita ng confidence. Pero kita lang ang nerbiyos niya. Lumitaw si Carmina sa likuran niya na sumisilip ng may curiosity at inanyayahan din siya ni Mang Ernesto. Pwede ka ring makinig, Carmina. Para rin sa inyo ito. Umupo ang notarya at binuksan ang folder na dala. Ang batang assistant ay nanatiling nakatayo. Handa na magnote o magpasa ng dokumento kung kailangan. Mang Ernesto, sinimulan ni Gabriela ng professional tone. 3 buwan na ang nakalipas ay nabanggit nyo na gusto nyong ayusin ang inyong patrimonial affairs. Inihanda ko na ang lahat ng kinakailangang dokumento ayon sa impormasyong ibinigay nyo noon. Pero bago magpatuloy kailangan kong kumpirmahin na final na ang desisyon nyo. Tumango si Mang Ernesto. Final at walang balikan. Gumalaw si Danilo nang hindi mapakali. Anong desisyon? Ano ba ang pinag-usapan nyo? Tatay, ipaliwanag mo ng maayos kung ano ito. Tiningnan siya ni Mang Ernesto ng ilang segundo ng tahimik. Tinitingnan ang 42 anyos na lalaki,
ang tanging anak niya. Sinusubukang hanapin sa kanya ang batang minsang tumakbo sa braso niya na sumisigaw, "Tatay! Tatay!" nang may kasiyahan. Pero wala na ang batang iyon. Sa halip ay isang estranghero na matigas ang mukha at malamig ang tingin. Yung 2 oras noon ay sinampal siya sa mukha at tinawag na matandang mabaho. "Ipapaliwanag ko ngayon," sabi niya sa wakas. "Maupo ka, hindi madali itong pakinggan." Dahil walang ibang maupuan, nanatili si Danilo na nakasandal sa dingding. Dumikit si Carmina sa kanya na inilagay ang kamay sa balikat niya nang may silent support. Inilabas ng notarya ang unang dokumento at inilagay sa kama sa harap ni Mang Ernesto. "Simulan natin sa pinakaimportante," sabi niya. Title ng ari-arian ng kondo sa Jardine Street 14 na, Unit 73, ibig sabihin, itong kondo na ito ngayon. Ngumiti si Danilo nang may relief. Sa wakas, sigaw niya, "Matagal na. Akala ko hindi mo nagagawin. Ilang taon na dapat inilipat mo na sa pangalan ko." Itinaas ng notarya ang tingin at tiningnan siya ng neutral na ekspresyon. "Siguro hindi nyo naiintindihan, Ginoong Danilo. Ito ang title ng inyong ama. Sa kanya ang kondo. Palagi nang sa kanya at sa kanya pa rin." Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Danilo. "Paano pa rin sa kanya?" Nauutal siya. "Tatay, nangako ka na ililipat mo sa akin 0 taon na ang nakalipas. Nagkasundo tayo roon." Umiling si Mang Ernesto. "Nangako ako. At balak ko sanang gawin, pero palaging may humihinto sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ngayon alam ko na kung ano iyon. Naghihintay ako. Gusto kong makita kung anong uri ng lalaki ang magiging anak ko." Namutla si Danilo. Humigpit ang kamay niya na nakakross sa dibdib. "At ano ang ibig sabihin noon?" Tanong niya ng mahina. "Na ngayon ay parurusahan mo ako sa nangyari sa kusina." Hindi agad sumagot si Mang Ernesto. Matagal niya itong tiningnan na parang gusto niyang iukit sa memorya ang bawat linya ng mukha niya na parang huling pagkakataon. Sa nangyari sa kusina, ulit niya ng dahan-dahan. "Ganun mo tinatawag. Sinampal mo ako, Danilo. Sinampal mo ang tatay mo at tinawag na matandang mabaho. At tumawa ang asawa mo." Nayanig si Carmina na parang sinampal, pero hindi nagsalita. Humigpit ang mata niya at tiningnan ang biyenan niya nang may nakatagong galit. "Nag-init ako." Ngumiti si Danilo nang nakuyom ang ngipin. "Mali ako, alam ko. Pero hindi naman dahilan para mag-mount ng ganitong circus na may notarya sa bahay." Tahimik na umubo si notarya ng discreet. "Kung papayag po, magpapatuloy ako," sabi niya. "Marami pa ang kailangang suriin." Inilabas niya ang 2 pang dokumento at inilagay sa kama sa tabi ng una. Title ng ari-arian ng kondo sa Central Street 8, Unit 42, 2 kwarto, 73 SQM, at title ng ari-arian ng kondo sa La Paz Avenue 22, Unit 115, 3 kwarto, 71 SQM. Pareho ring pag-aari ni Mang Ernesto Reyes. Ang katahimikan pagkatapos ng mga salitang iyon ay nakakabingi. Nanatili si Danilo na nakatigil at ang mukha niya ay nagbabago mula sa confusion sa shock at pabalik. Binuka ni Carmina ang bibig, pero walang lumalabas na tunog. "Ano?" Sa wakas ay nasabi ni Danilo. "Anong kondo? Saan galing iyan?" Pinagkrus ni Mang Ernesto ang kamay sa tuhod at nagsalita ng kalmado, na parang pinag-usapan ang panahon. "Ang una, iyong sa Central Street, binili ko 30 taon na ang nakalipas ng nasa elementarya ka pa. Nag-ipon kami ng nanay mo sa loob ng maraming taon. Gusto naming may sarili mo kapag malaki ka na. Pagkatapos binili namin iyong sa La Paz Avenue, mga 20 taon na ang nakalipas. Parehong pinaparenta ko sa buong panahon. Ang pera ay napupunta sa espesyal na account na hindi mo alam." "At bakit?" Bulong ni Danilo. "Bakit hindi mo kailanman sinabi? Nagtanong ka ba kailanman?" Sagot ni Mang Ernesto at sa unang pagkakataon ay may amargura sa boses niya. "Sa 15 taong ito, nagtanong ka ba kung paano ako nabubuhay? Kung may pera ako para gamot, kung may kailangan ako?" Hindi sumagot si Danilo. Ang katahimikan niya ay nagsasalita. Nagpatuloy si Mang Ernesto. "Sigurado ka na ako ay matandang dukha na nakabitin sa lig mo, na nabubuhay sa maliit na pensyon at lubos na umaasa sa iyo. Ang ideyang iyon ay nagpapalaki ng ulo mo. Iniisip mo na wala akong pupuntahan. Natitiisin ko ang lahat dahil wala akong ibang choice." Nagpausa siya at tiningnan siya sa mata. "Pero may choice ako, Danilo. Palagi akong may. Hindi ko lang ginamit dahil akala ko ang pamilya ay higit sa pera, sa pride, sa lahat. Nagkakamali ako." Sa wakas ay nakabawi ng boses si Carmina. Lumakad siya pasulong ng nanginginig sa galit. "Dapat may error,
sabi niya. Saan ka kukuha ng pera para sa 2 kondo sa sentro? Kung buong buhay mo ay simpleng engineer lang na maliit ang sweldo. Humarap sa kanya si Mang Ernesto at bahagyang ngumiti. Simpleng engineer, ulit niya. Engineer ako, pero nakakuha rin ako ng ilang patent sa mga imbensyon ko noong mabuti pa ang bayad ng industriya sa magandang ideya. Ibinenta ko ang lisensya sa ilang kumpanya. Sa perang iyon binili ko ang mga kondo at may sobra pa. Inilabas ng notarya ang bank statement at inilagay sa ibabaw ng iba pang dokumento. Ang current balance ng account ni Mang Ernesto, binasa niya ng neutral tone, ay mga 53,000 plus monthly income na humigit kumulang 1,300 mula sa renta ng 2 kondo. Namutla ng husto si Carmina na parang malulpit na siyang himatayin. Humawak siya sa braso ni Danilo para sa suporta. Pero hindi mas maganda ang lagay ni Danilo. Halos 53,000, bulong niya at 2 kondo sa sentro. Tatay, bakit nakatira ka sa maliit na kwarto na ito? Bakit tinitiis mo ang lahat ng ito? Tumayo si Mang Ernesto. Dahan-dahan pa rin siya gumagalaw, mahina pa rin mula sa atake. Pero nakatayo siya ng tuwid at sa postura niya ay may bagong lumitaw. Dignidad na itinago niya sa loob ng maraming taon. Dahil gusto kong malapit sa pamilya ko, sagot niya. Dahil pagkamatay ng nanay mo, malaki at walang laman ang kondo para sa akin. Akala ko mas mabuti malapit sa anak ko. Akala ko mahal mo ako, Danilo, na mahirap mo lang ipakita gaya ng maraming lalaki. Naghahanap ako ng excuse sa bawat matigas na salita, bawat tingin ng paghamak, bawat kawalan ng respeto. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang kulay abong bakuran ng Nobyembre. Ako ang nagbabayad ng lahat sa bahay na ito. Nagpatuloy siya ng hindi humarap. Akala niyo ba galing sa sweldo mo? Hindi, bawat buwan iniiwan ko ang sobre na may pera sa kwarto niyo para sa pagkain, bills, repairs. Akala niyo ikaw ang nagpo-provide. Pero pera ko iyon. Hindi totoo iyan, protesta ni Carmina. Kahit hindi convincing ang boses niya. Mabuti ang kita ni Danilo. Mabuti ang kita ni Danilo. Aminado si Mang Ernesto. Pero hindi ganoon kabuti para mapanatili ang lifestyle niyo. Bagong kotse bawat 3 taon. Bakasyon abroad tuwing tag-init. Mamahaling damit, restaurant, luho. Saan niyo akala galing lahat iyan? Humarap siya sa kanya. Alam kong hindi mo ako minahal kailanman, Carmina. Alam kong palagi mo akong nakikita bilang pabigat at nangangarap na alisin ako sa daan. Narinig ko ang mga usapan niyo tungkol sa pagpasok ko sa nursing home. Narinig kitang tinatawag akong matanda, walang kwenta at mabaho. Narinig ko lahat. Umatras si Carmina ng isang hakbang, na parang pisikal na nasaktan ng mga salita. At tinitiis ko, tapos ni Mang Ernesto. Tinitiis ko para sa anak ko, para sa ideya ng pamilya, para sa pag-asa na balang araw magbabago ang mga bagay. Ngayon namatay na ang pag-asang iyon. Tinitingnan siya ng notarya ng may atensyon. Mang Ernesto na magitan siya ng mahina. Kung gusto niyo pwede, nating ituloy ito sa ibang araw. Pagkatapos ng nangyari ngayon, mas mabuti na magpahinga kayo. Mariin na umiling si Mang Ernesto. Hinisabi niya ng matatag. Ngayon naghintay ako ng matagal. Humarap siya kina Danilo at Carmina. Ipagbibili ko itong kondo na ito, inanunsyo niya. May bumili na. Handa na ang mga dokumento. Kulang na lang ang pirma. May 30 araw kayo para maghanap ng ibang lugar at lumipat. Ano? Bulong ni Carmina. Hindi niyo pwedeng gawin iyan. Tahanan namin ito. 15 taon na kaming nakatira dito. Tahanan ko ito. Itama ni Mang Ernesto ng kalmado. Palagi kong sa akin at pwede kong gawin kung ano ang gusto ko. Tahimik si Danilo nang may halo ng galit, takot, hiya at desperation sa mukha. Saan kami pupunta? Tanong niya sa wakas ng mahina. Wala kaming pera para sa ibang kondo. Hindi kami makakapag-rent ng disente sa barangay na ito. Hindi na problema ko iyan. Sagot ni Mang Ernesto. Walang cruelty sa tono niya, pagod lang. Sa loob ng 15 taon ay nilutas ko ang problema nyo. Ngayon kayo na ang mag-aayos ng sa inyo. Tiningnan niya ang notarya at tumango. Pirmahan na natin, sabi niya. Gusto kong matapos ito ngayon. Inilatag ni Gabriela ang mga dokumento sa maliit na mesa kung saan karaniwang nagbabasa si Mang Ernesto sa gabi. Inilabas ng assistant ang blue ink pen at inihanda. Lahat ay nangyayari ng may bureaucratic calm, na parang ordinary transaction lang at hindi isang bagay na binabaligtad ang buhay ng buong pamilya. Si Danilo, nakasandal sa dingding, nanonood ng malaki ang mata habang pinipirmahan ng ama niya ang mga papel na inaalis sa kanya ang bahay, pera, future. Pakiramdam niya kailangan niyang gawin ang isang bagay. Sabihin ang isang bagay. Pigilan ang kabaliwang iyon.
pero hindi siya makagalaw. Parang nakadikit ang paa sa sahig at dila sa ngalangala. Nanonood lang siya kung paano bumagsak ang buhay niya. Unang dokumento, binasa ni Gabriela. Kontrata ng pagbibili ng kondo sa Jardine Street 14 na. Ngunit 73. Bumibili si Ignacio Beltran, businessman. Handang isara ang bili sa loob ng 1 linggo pagkatapos ng pirma ng preliminary contract na ito. Halaga ng transaksyon, mga 4,500,000. Nagdaing si Carmina na parang ungol ng nasugatang hayop. 4,500,000. Ang kondo na tinitirhan niya ng 15 taon. Iyong akala niya sa kanya ay nagkakahalaga ng 4,500,000. At lahat ng perang iyon ay nawawala sa kamay niya sa harap mismo ng mata niya. Hintay, sabi ni Danilo nang sa wakas ay humiwalay sa dingding at lumakad pasulong. Hintay please, tatay. Mag-usap tayo ng tahimik, walang notarya, walang outsider. Pamilya tayo. Itinaas ni Mang Ernesto ang ulo at tiningnan siya. Sa mata niya ay wala ni galit ni revenge. Tanging walang hanggang lungkot ng taong matagal nang naghihintay ng salita na hindi dumating. Pamilya, ulit niya nang may lasa sa salita. Ngayon sa kusina sinabi mo na tumahimik ako. Sinampal mo ako sa mukha. Tumawa si Carmina. Iyan ang tinatawag mong pamilya. Nagkamali ako, sabi ni Danilo at nabasag ang boses. Mali ako, alam ko. Pero hindi dahilan iyan para sirain ang lahat ng binuo natin sa loob ng maraming taon. Tatay, hinihiling ko, bigyan mo ako ng isa pang chance. Pangako ko na magbabago ako. Tahimik si Mang Ernesto habang tinitingnan siya. Sa katahimikan na iyon ay may mabigat. Parang bato sa ilalim ng ilog. Kabisado niya ang bawat pagkakataon na nangako si Danilo na magbabago pagkatapos ng unang pagkakataon na sumigaw ito sa harap ng bisita. Pagkatapos ng paglimot sa birthday niya 3 taon sunod. Pagkatapos tawagin siyang pabigat sa usapan kay Carmina. Akala hindi niya naririnig. Ilang beses mo akong hiniling ng isa pang chance, anak? Tanong niya sa wakas. Nawala na sa bilang ko. At bawat beses ay naniwala ako. Dahil gusto kong maniwala. Dahil anak kita, dugo ko. Minahal kita ng higit sa lahat sa mundong ito. Tumayo siya at lumapit kay Danilo na huminto sa isang hakbang mula rito. Ama at anak ay nakatayo ng harapan. Pinaghiwalay ng bangin ng 15 taon nang hindi nasabing sisi at hindi nabuhos na luha. Pero ngayon ay lumampas ka sa linya. Patuloy ni Mang Ernesto. At hindi dahil sinampal mo ako. Ang sampal ay consequence lang. Ang nakasira sa akin ay makita ang paghamak sa mata mo. Ang paghamak sa lalaking nagbigay sa iyo ng buhay at naintindihan ko na niloloko ko ang sarili ko. Tatay, bulong ni Danilo ng puno ng luha ang mata. Tatay, please. Humarang si Carmina na itinulak siya sa balikat. Nakakuyom ang mukha niya sa halo ng takot at galit. Wala kayong karapatan, sabi niya. 15 taon kaming nag-alaga sa inyo. Tinitiis ang sakit nyo. Reklamo nyo, presensya nyo sa bahay namin. Karapat-dapat namin ang kondo na ito. Utang nyo sa amin. Itinaas ni Gabriela ang kilay, pero tahimik lang. Umatras ang assistant na sinusubukang mawala. Tiningnan ni Mang Ernesto ang manugang niya, at sa ekspresyon niya, ay wala ni puot ni paghamak. May parang awa. Nagalaga sa akin. Ulit niya si Carmina. Sa 15 taon, hindi mo ako binigyan, kahit isang basong tubig kapag may sakit ako. Hindi mo kailanman tinanong kung kumusta ang pakiramdam ko. Hindi mo kailanman sinabi ang isang mabait na salita. Nanigarilyo ka sa harap ko, alam mong may hika ako. Tinatawag mo akong matandang mabaho sa likuran ko. Kinausap mo ang mga kaibigan mo kung kailan ako mamamatay sa wakas para mawalan ng kwarto. Binuka ni Carmina ang bibig para protesta. Pero itinaas ni Mang Ernesto ang kamay para pigilan siya. Narinig ko lahat, sabi niya. Manipis ang dingding dito at sa akala nyo. Matanda na ang pandinig ko. Narinig ko ang bawat sinabi mo tungkol sa akin at tumahimik ako dahil may pag-asa na lilipas din, na masasanay ka sa akin. Tatanggapin mo ako bilang bahagi ng pamilya. Hindi nangyari at hindi mangyayari kailanman. Humarap si Carmina kay Danilo na naghahanap ng suporta. Danilo, sabihin mo ang isang bagay. Tatay mo yan. Kausapin mo siya. Itinaas ni Danilo ang ulo at tiningnan siya. At sa mata niya ay may bagong lumiwanag, mapait na clarity. Ano ang gusto mong sabihin ko? Sagot niya ng mahina. Nawala siyang dahilan. Pero may dahilan siya, Carmina, sa lahat. Bumalik siyang tumingin kay Mang Ernesto. Hindi ko alam na naririnig mo, lahat aminado niya. Akala ko nagtatago ka sa kwarto mo at hindi mo alam ang anuman. Akala ko huminto siya na hindi makapagpatuloy. Dahan-dahang tumango si Mang Ernesto. Akala mo matandang senil na hindi na nakakaalam ng anuman, sabi niya.
Masakit din yan, anak. Masakit ng husto. Muling umubo si Gabriela ng mahina. Mang Ernesto, kung gusto niyo mag-pause tayo. Hindi siya pinutol niya ng matatag. Walang pause. Magpatuloy tayo. Bumalik siya sa kama. Kinuha ang unang dokumento at sinuri ang bawat linya, bawat numero, bawat salita. Pagkatapos kinuha ang pen at pinirmahan sa ibaba ng pahina ng malinaw at matatag na sulat. Walang pag-aalinlangan. Pinigilan ni Carmina ang sigaw, na parang pisikal na nasaktan ng pirma na iyon. Hindi pwede, umiyak siya. Bahay namin ito. Sumugod siya sa kama. Sinusubukang agawan ng papel. Pero mas mabilis ang assistant ng notarya. Hinawakan niya ang kamay niya ng mahina, pero matatag, at inilayo. Pwede po kayong mag-calm, sabi niya. Anumang pressure o aggression sa participants ay maaring ituring na coaxin at may legal consequences. Binitawan ni Carmina ang kamay ng bigla at umatras, mabilis huminga. Nag-aalab ang mata niya, pero tahimik, alam na talo na ang laban. Pinirmahan ni Mang Ernesto ang pangalawa, pagkatapos ang pangatlo. Pinapatakan ng notarya ang selo sa bawat pahina. At ang malakas na tunog ng selo sa papel ay umalingaw-ngaw sa kwarto na parang martilyo. Nanatili si Danilo na nakatigil na nanonood kung paano inaagaw ng pirma ng ama niya ang bahay, pera, comforts. Alam niyang kailangan niyang makialam, sabihin ang isang bagay, pero hindi niya kaya. Nanonood lang siya kung paano gumuho ang buhay niya. Huling dokumento, inanunsyo ni Gabriela na inilagay ang isa pang papel sa harap ni Mang Ernesto. Request ng change of address. Simula ngayon ay rehistro kayo sa kondo sa Central Street 8, Unit 42. Pinirmahan din yon ni Mang Ernesto. Tapos na. Sabi niya habang iniiwan ang pen. Tapos na. Tumayo siya at tiningnan ang anak at manugang niya. Magkatabi sila, pero parang may lumuwang na bangin sa pagitan nila. Si Carmina ay tinitingnan si Danilo ng may sisi, na parang kasalanan niya lahat. Si Danilo ay tinitingnan ang sahig, hindi makatingin. May 30 araw kayo, sabi ni Mang Ernesto. Maghanap kayo ng ibang lugar at umalis. Handa ang bumili na maghintay ng panahong iyon. Tatay, bulong ni Danilo. Saan kami pupunta? Wala kaming pera para mag-rent ng disente. Hindi kami nakapag-save. Hindi namin kaya. Nabasag ang boses niya. Tiningnan siya ni Mang Ernesto at may parang awa na gumalaw sa dibdib niya. Sa huli ay anak pa rin niya, ang batang binuhat niya sa braso. Kinantahan ng lulabi, tinuruan magbisikleta. Pero matagal nang nawala ang batang iyon. Matanda ka na, Danilo, sabi niya sa wakas. Panahon na para matuto kang lutasin ang sarili mong problema. Matagal ko nang ginagawa iyon para sa iyo. Humarap siya sa notarya. Salamat, Lic. Rivas. Pinahahalagahan ko ang tulong nyo. Kinuha ni Gabriela ang mga dokumento. Inilagay sa folder at tumayo. Para diyan po kami, sagot niya. Kung may kailangan pa kayo, alam nyo na kung saan ako hanapin. Pumunta siya sa pinto at sinundan ng assistant niya. Bago lumabas ng kwarto, huminto siya at tiningnan si Mang Ernesto. Tama ang ginawa nyo, sabi niya ng mahina. Para sa kanya lang. Huwag niyong pagdudahan. Tumango si Mang Ernesto at umalis sila. Sarado ang pinto ng entrance at tahimik ulit ang kondo. Si Carmina ang unang nagsalita. Humarap siya kay Danilo nang nakakuyom ang mukha sa galit. Lahat kasalanan mo, sabi niya. Dahil sa pagpapakalalaki mo sa kusina. Kung hindi mo siya sinampal, wala sanang nangyaring ito. Nawala lahat sa atin dahil sa iyo. Itinaas ni Danilo ang ulo at tiningnan siya. Sa mata niya ay may bago, mapait na clarity. Dahil sa akin, ulit niya ng dahan-dahan. Siguro dahil sa akin. Pero tumawa ka rin, Carmina. Sabi mo matagal ng panahon na may maglagay sa kanya sa lugar niya. Natuwa ka. Nang sinampal ko ang tatay ko, binuka niya ang bibig para sumagot, pero walang salita. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kwarto. Binubuka at isinasara ang bibig na parang isda sa labas ng tubig. Tinitingnan siya ni Mang Ernesto nang may kakaibang ekspresyon. Halo ng lungkot at relief. Sa wakas ay nakita niya ang anak niya ng tunay. Isang mahinang lalaki na pinahintulutan ang asawa na kontrolin ang buhay niya. Duwag na hindi nakapagdanggol sa sariling ama. Pero may natitira pang konsensya sa kabila ng lahat. Danilo, sabi ni Mang Ernesto na mas malambot. Hindi ko ginagawa ito para sa revenge. Ginagawa ko ito dahil wala akong ibang paraan. Kung manatili ako rito, patuloy mo akong ituturing ng ganito. Sisigawan mo ako, insultuhin. Siguro muling sasampal at isang araw hindi nakakayanin ng puso ko. Nagpause siya at tiningnan siya sa mata. Gusto kong mabuhay, anak. 68 taon na ako.
Pero hindi pa ako handa mamatay, at para mabuhay kailangan kong umalis dito. Iyon lang ang paraan. Nakikinig si Danilo, at unti-unting nagbabago ang mukha niya. Ang galit at ofense ay napalitan ng ibang bagay. Matigas at hindi ka nais-nais na pagkaunawa. Talaga bang akala mo sasampal kita ulit? Bulong niya. Walang sagot si Mang Ernesto, at ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa salita. Ngumisi si Carmina nang may paghama. Sapat na ang drama, sabi niya kay Danilo. Umalis na tayo. Hindi natin kailangang tiisin na ihiya tayo ng matandang ulol na ito. Magsisisi siya sa ginagawa niya. Tinalikuran niya at lumabas ng kwarto nang malakas ang yapak ng takong. Pagkatapos ng ilang segundo ay narinig ang malakas na pagbagsak mula sa master bedroom. May itinapon siya sa dingding. Hindi gumalaw si Danilo. Patuloy na tinitingnan ang ama niya nang may luha sa mata. Tatay, sabi niya nang nanginginig ang boses. Alam kong hindi ko deserve ang tawad. Alam kong nagpakabastardo ako sa lahat ng taong ito. Pero gusto kong malaman mo ang isang bagay. Sa kakaiba at baluktot kong paraan, minahal kita. Hindi ko lang alam kung paano ipakita. Tahimik na tiningnan siya ni Mang Ernesto, at pagkatapos lumapit na inilagay ang kamay sa balikat niya. Alam ko, anak, sagot niya ng mahina. Mahal din kita. Kaya masakit ng husto. Nanatili silang ilang segundo na magkayakap sa pisikal na kontak, at pinaghiwalay ng bangin. Pagkatapos, inalis ni Mang Ernesto ang kamay at umatras. Kailangan mong magdesisyon, Danilo, sabi niya. Anong buhay ang gusto mo at kanino mo gustong isabay ito? Hindi ko sasabihin kung ano ang gagawin mo. Matanda ka na, pero isipin mo ng mabuti. Ang nangyari ngayon ay maaring turning point o maaring walang magbago. Ikaw ang magdedesisyon. Tumango si Danilo, hindi makapagsalita. Tinalikuran niya at lumabas ng kwarto. Iniwan ang ama niya na mag-isa. Bumalik si Mang Ernesto sa bintana. Sa labas, nakabukas na ang mga streetlight at ang dilaw na ilaw ay sumasalamin sa mga pudles sa aspalto. Pakiramdam niya walang laman, na parang inalis ang lahat ng hangin. Ang 15 taon nang naipon sa loob ay sa wakas lumabas at ngayon hindi niya alam kung ano ang gagawin sa ganitong uri ng emptiness sa loob. Sa mesita ay ang card ni Doktora Sofia Morales. Kinuha niya ito ni Mang Ernesto at tinitigan ang pangalan, ang malinaw na letra. Pagkatapos inilabas ang cellphone at dinyal ang numero. Kinaumagahan ay malamig at malinaw ang panahon, na parang gusto ng mundo na bigyan si Mang Ernesto ng senyales na tama ang desisyon niya. Ang araw ay binabaha ang maliit niyang kwarto ng golden light, at ang dust particles ay sumasayaw sa hangin na parang maliliit na dancer sa invisible stage. Nagising siya ng maaga bago magnegatibo 6 at nanatili sandali na nakahiga. Tumitingin sa kisame at nakikinig sa katahimikan ng bahay. Sa kabilang dingding ay tahimik lahat. Sa ganitong oras, karaniwan ay maingay na si Carmina sa kusina at malakas na kausap sa phone ang mga kaibigan niya. Walang pakialam kung ginigising ang iba. Pero noong araw na iyon ay walang tunog. Parang nabakante ang buong kondo, na parang sinipsip ng nangyari kagabi ang lahat ng buhay sa lugar. Dahan-dahang tumayo si Mang Ernesto. Nilalabanan ang bahagyang pagkahilo na nagpapaalala pa ng atake. Inirerekomenda ng doktora ang rest at walang nerbiyos. Pero alam niya na isa ito sa pinakamahirap na araw ng buhay niya. Ang araw na lalabas siya sa pintuan ng kondong iyon sa huling pagkakataon. Binuksan niya ang aparador at inilabas ang lumang maleta. Iyong ginamit nila ni Clara sa honeymoon, 45 taon na ang nakalipas. Gasgas at kupas na, pero matibay pa rin, gaya niya, na nakaligtas sa maraming bagay at nakatayo pa rin. Binuksan niya ito at sinimulang ilagay ang mga gamit niya. Maingat na pinipili kung ano ang dadalhin sa bagong buhay. Una niyang ginawa ay alisin ang larawan ni Clara sa dingding at balutin ng maingat sa malambot na sweater, para hindi mabasag sa paglipat. Tinitingnan siya ni Clara mula sa larawan ng may mapagmahal na mata, at naramdaman ni Mang Ernesto na tumango ito na parang sinasabi, sa wakas naglakas loob ka. Sa wakas ginagawa mo ang dapat mong ginawa noon pa. Pagkatapos ay tinali ang ilang kamisa, ilang pantalon, isang coat at ang makapal na sweater na gawa ni Clara bago siya mamatay. Iyong sweater ay suot niya lang sa special days, kapag gusto niyang maramdaman ito malapit. Special ang araw na iyon. Sa ilalim ng maleta ay inilagay niya ang isang libro. Isang koleksyon ng tula na binasa sa kanya ng tatay niya noong bata pa siya. Ang libro na iyon ay ipinasa mula henerasyon sa henerasyon. At madalas na pinangarap ni Mang Ernesto na ibigay ito sa anak niya, at ibigay naman nito sa anak niya pagkatapos. Ngayon ay naiintindihan niya na wala ng saysay ang planong iyon. Naputol ang chain sa daan at hindi lang kasalanan ni Danilo. Ginagawa ang pag-impake ng dahan-dahan ng walang madaliin.
na parang ritual na mahalaga. Bawat bagay na hinahawakan niya ay may nakakabit na alaala. Tao, lugar, sandali na naghubog sa kanya kung sino siya. Nagpapaalam siya sa lahat na iyon na nagdedesisyon kung alin ang sasama at alin ang may iwan. Nang matapos, umupo siya sa kama at inilabas ang cellphone. Kagabi ay matagal siyang nakipag-usap kay Doktora Sofia Morales, iyong mula sa ambulansya. Ang tawag ay hindi inaasahang mainit, na parang matagal na silang magkakilala. Ikinuwento nito na nabiyuda 3 taon na ang nakalipas. Namatay ang asawa niya sa kanser, at hindi pa rin siya nasasanay sa katahimikan ng kondo. Ikinuwento niya kay Clara, kay Danilo, sa 15 taon ng kalungkutan na nakatira sa mga taong supposedly pamilya niya. Nagkasundo sila na dadaan si Sofia para tulungan siya sa paglipat. Day off niya at sabi nito na mabuti para sa kanya na gamitin ito sa isang useful na bagay. Tinanggap ni Mang Ernesto, kahit hindi niya gusto na tumanggap ng tulong mula sa stranger. Pero hindi stranger si Sofia. Sa kakaibang paraan, pakiramdam niya na matagal na silang nagkita. May kumalabit ng mahina sa pinto ng kwarto at nagulat si Mang Ernesto. Sa 15 taon, walang kumakatok bago pumasok. Karaniwan ay bigla na lang pumasok, na parang hindi siya tao, kundi muebles na walang karapatan sa privacy. Pumasok po, sabi niya ng medyo paos ang boses. Binuksan ang pinto at lumitaw si Danilo. Mukha siyang hindi natulog buong gabi. Malalim ang eyebags, gusgusin ang buhok, may balbas na. Nanatili siya sa threshold, hindi buong pumasok, at tiningnan ang ama niya. Ang kwarto na kalahating walang laman, ang tapos na maleta. Talaga bang alis ka? Tanong niya ng mahina. Talaga, sagot ni Mang Ernesto. Tinawagan ko na ang taxi. Darating sa 1 oras. Tumango si Danilo at muling tahimik. Naging makapal ang katahimikan sa pagitan nila. Puno ng lahat ng salitang hindi nasabi sa 15 taon. Ng lahat na hindi kailanman lumabas sa bibig nila. Tatay, binasag sa wakas ni Danilo. Buong gabi akong nag-iisip sa sinabi mo kagabi. Kung paano kita tinrato sa lahat ng taong ito, at napagtanto ko. Huminto siya na naghahanap ng salita, at naghintay si Mang Ernesto ng patient. Hindi siya minamadali. Napagtanto ko na tama ka. Patuloy ni Danilo sa wakas. Sa lahat nagpakahayop ako. Pinahintulutan kitang hamakin ni Carmina. Ako mismo ang humamak sa iyo. Nakita kita bilang pabigat gayong hindi ka naman. Ginawa mo lahat para sa amin, at kami ang boses niya ay nabasag. Tinakpan niya ang mukha ng kamay, at nagsimulang manginig ang balikat sa tahimik na iyak. Bigla, hindi na nakikita ni Mang Ernesto ang 42 anyos na lalaki, kundi ang batang nahulog sa bisikleta at nagasgas ang tuhod na umiiyak ng malakas. Ang batang binuhat niya para aliwin at sabihing okay ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya maaliw ng ganun. Napakaraming tubig na ang lumipas mula noon. Napakaraming bagay ang nasira. Danilo, sabi ni Mang Ernesto ng mahina, pumasok ka. Itinaas ni Danilo ang ulo. Pula ang mata niya. Parang sirang-sira, na parang kakadiskubre lang na buong buhay niya ay nakatayo sa kasinungalingan. Hindi ako umaalis para maghiganti. Paliwanag ni Mang Ernesto. Umaalis ako para mabuhay hindi tinitiis ang hamak at naghihintay ng kamatayan, kundi mabuhay ng tunay. 68 taon na ako. Pero hindi pa ako tapos na matanda. May lakas pa ako, may paraan, may gana na maging masaya at may karapatan ako roon. Alam ko, bulong ni Danilo. Naiintindihan ko. Tumayo si Mang Ernesto at lumapit sa kanya. Inilagay niya ang kamay sa balikat at nagsalita ng dahan-dahan, pero matatag. Anak kita, Danilo. Minahal kita mula nang una kitang buhatin sa hospital. Minahal kita nang gumawa ka ng unang hakbang. Minahal kita nang dalhin mo ang unang failing grade mula sa school. Minahal kita kahit nang sinasaktan mo ako. Ang pagmamahal na iyan ay hindi mawawala. Kasama ko iyan hanggang sa huling araw. Nagpause siya at tiningnan siya sa mata. Pero ang pagmamahal sa isang tao ay hindi ibig sabihin titiisin ang lahat. Hindi ibig sabihin isusuko ang dignidad mo, kalusugan mo, buhay mo para sa mga taong hindi pinahahalagahan ang sakripisyong iyan. Sa loob ng maraming taon ay nalito ako ng pag-ibig sa self-destruction. Sapat na. Nakikinig si Danilo at dahan-dahang tumatango, na parang bawat salita ay umaayos sa lugar sa loob niya. Ano ang gagawin ko ngayon, tatay? Tanong niya sa wakas. Paano ako magpapatuloy? Huminga ng malalim si Mang Ernesto at sumilip sa bintana. Binabaha ng unang araw ang bakuran. Hindi ko yan masasabi sa iyo. Anak, sagot niya. 42 taon ka na. Panahon na para gawin mo ang sarili mong desisyon at tanggapin ang consequences. Pero kung gusto mo ng payo, humarap siya sa kanya.
Isipin kung anong buhay ang gusto mo at kanino mo gustong isabay. Hindi masama si Carmina sa essence. Pero kasama mo ay nilalabas niya ang pinakamasama sa iyo. Sa tabi niya, nagiging iba ka na hindi mo gusto. Hindi ko sinasabi na iwan mo siya. Desisyon mo iyan. Pero tanungin mo ang sarili mo kung masaya ka. Masaya ng tunay, hindi lang nasanay. Tahimik si Danilo at alam ni Mang Ernesto sa katahimikan na iyon kung ano ang sagot. Hindi siya masaya. Siguro ilang taon na siyang hindi. Pero hindi niya kayang aminin kahit sa sarili niya. Mula sa pasilyo ay narinig ang yapak at lumitaw si Carmina sa pinto. Nakabihis at nakamakeop na parang lalabas at sa mukha niya ay ang malamig na paghamak gaya ng dati. Ano ang ginagawa mo rito? Sabi niya kay Danilo. Bakit ka nagpapahiya sa harap niya? Pinalalayas tayo sa kalye at ikaw rito umiyak na parang bata. Dahan-dahang tumayo si Danilo at tiningnan siya. Sa mata niya ay ang bagong firmness na hindi pa nakita ni Mang Ernesto kailanman. Kakausap ko ang tatay ko, sabi niya ng kalmado, pero may tono na hindi makikipagtalo. At hindi iyan pagpapahiya. Iyan ang tinatawag na pagiging anak. Binuka ni Carmina ang bibig para protesta, pero itinaas ni Danilo ang kamay para pigilan siya. Hintayin mo ako sa kwarto natin, utos niya. Marami tayong pag-uusapan. Tiningnan siya ni Carmina na parang hindi niya kilala. Pagkatapos ngumisi ng may paghamak at umalis ng malakas ang yapak ng takong. Humarap si Danilo kay Mang Ernesto at bahagyang ngumiti ng malungkot. Unang hakbang, sabi niya. Maliit, pero hakbang sa wakas. Tumango si Mang Ernesto at naramdaman ang mainit na bagay na bumukas sa dibdib niya. Pag-asa iyon, maliit, mahina, pero pag-asa na maaari pang magbago ang anak niya. Sa sandaling iyon ay tumunog ang cellphone. Tiningnan ni Mang Ernesto ang screen. Unknown number. Kahit alam niya kung sino. Sagot ni Mang Ernesto. Si Sofia ito. Tunog ng malambot na boses ng doktora. Nasa baba na ako sa gate ng building. Dumating na rin ang taxi. Handa na ba kayo? Tiningnan ni Mang Ernesto ang maleta. Ang halos walang laman na dingding. Ang anak niya sa pinto. Sabi niya, handa na ako. Bababa ako sa 5 minuto. Binaba niya at kinuha ang maleta. Lumakad si Danilo at kinuha ito mula sa kamay niya nang walang salita. Na parang gusto niyang tumulong kahit paano. Kahit maliit lang, para mabayaran ang bahagi ng ginawa niya. Lumabas sila ng kwarto at tinahak ang pasilyo patungo sa main door. Dahan-dahan ang lakad ni Mang Ernesto. Tinitingnan sa huling pagkakataon ang kondong iyon na pinagstayan niya ng 15 taon. Ang kusina kung saan nagluto siya para sa pamilyang hindi siya pinahahalagahan. Ang sala kung saan naupo siya sa sulok habang nanonood ang iba ng tea na parang wala siya. Ang pasilyo na nilakad niya ng libo-libong beses na sinusubukang huwag makagambala. Alam niyang hindi niya mamimiss ang lugar na iyon kahit isang segundo. Sa tabi ng pinto ay huminto siya at humarap kay Danilo. Ama at anak ay nakatayo ng harapan. Hindi na ganoon kalalim ang bangin sa pagitan nila gaya kagabi. Naroon pa rin, pero sa dalawang gilid ay nagsisimula ng gumuhit ng mahinang tulay. Unstable, pero tulay. Tatay, nauutal si Danilo nang basag ang boses. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat. Matagal na tiningnan siya ni Mang Ernesto, at pagkatapos ginawa ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Niyakap niya ito. Niyakap niya ng mahigpit ng mayakap ng ama na nagpapakalma ng takot sa pagkabata. Nanatili si Danilo na matigas sandali at pagkatapos niyakap din. At muling nanginginig ang balikat sa tahimik na iyak. Ang anak ay hindi lang ang ipinanganak. Bulong ni Mang Ernesto sa tainga niya. Anak ay ang gustong maging anak. Subukan mong maging anak na iyan, Danilo. Hindi pa huli ang lahat. Dahan-dahan siyang humiwalay at inilabas ang sobre mula sa bulsa ng coat. Inilagay niya ito sa maliit na shelf sa tabi ng pinto. Narito ang address ng notarya at ilang dokumento, sabi niya. Iniwan ko sa iyo eksakto ang ibinigay mo sa akin ng pagmamahal sa mga taong ito. Tiningnan ni Danilo ang sobre, pero hindi kinuha. Alam niya kung ano ang laman at natatakot siyang tingnan. Binuksan ni Mang Ernesto ang pinto at lumabas sa landing. Bago bumaba ay humarap siya sa huling pagkakataon. Paalam, anak, sabi niya. O baka hanggang sa muli. Depende sa iyo. Sinimulan niyang bumaba sa hagdan. Ang yapak niya ay umalingaw-ngaw sa stairwell. Sa bawat hakbang ay parang may mabigat na bagay na nahuhulog mula sa balikat niya. Na parang lumiliwanag ang hangin. Na parang bumubukas ang dibdib at mas madaling huminga. Sa baba, sa entrance ay naghihintay si Sofia. Nakatayo sa tabi ng dilaw na taxi nang ngumingiti. Mainit at sincere ang ngiti niya. Gaya ng araw na binabaha ang bakuran.
Suot ang simple beige coat at light scarf. At sa mata ni Mang Ernesto, ay eksakto siyang hitsura ng babaeng gusto mong isabay sa natitirang buhay. Lumabas si Mang Ernesto sa portal, at huminto sandali na tinitingnan siya. Lumakad siya patungo sa kanya, at natural na hinawakan ang kamay niya. Na parang ginawa na niya ito ng libo-libong beses. Handa na? Tanong niya. Tiningnan ni Mang Ernesto ang building na pinagstayan niya ng 15 taon. Ang mga bintana sa third floor kung saan naiwan ang buong nakaraan niya. Ang bintana ng kapitbahay sa tapat, si Aling Teresa, na kumakaway ng paalam. Handa na, sagot niya nang ngumingiti. Sumakay sila sa taxi at umandar ang sasakyan. Tinitingnan ni Mang Ernesto sa bintana ang mga kalyeng dumadaan. Ang mga taong nagmamadaling lumakad. Ang mga punong hubad na naghihintay ng taglamig. At naramdaman ang kakaibang bagay. Isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Pakiramdam niya buhay siya. Si Sofia ay nakaupo sa tabi niya na hawak ang kamay niya. Walang tanong, walang demand ng eksplanasyon. Naroon lang siya at sapat na iyon. Alam mo ba, sabi ni Mang Ernesto nang hindi tumitingin sa bintana. 68 taon na ako. Maraming tao sa edad ko ay akala buhay na nila tapos na. Nasakit, kalungkutan at kamatayan lang ang naghihintay. Humarap siya sa kanya. Akala ko nagkakamali sila. Akala ko maaaring magsimula ang buhay sa anumang edad. Kailangan lang maglakas loob na gawin ang unang hakbang. Ngumiti si Sofia at pinisil ang kamay niya. Pauwi na? Tanong niya. Tumango si Mang Ernesto. Pauwi na. Ang taxi ay lumalayo sa nakaraan niya at dinadala siya sa future na pinili niya mismo. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, tunay na ngumingiti si Mang Ernesto. Ngumingiti siya na parang sa wakas nakahanap ng kalayaan. Sa kondo sa third floor, si Danilo ay nakatayo sa bintana. Nanonood kung paano nawala ang taxi sa kalsada. Hawak niya ang sobre na iniwan ng ama niya sa entrance. Hindi pa siya handang buksan. Sa wakas ay binuksan niya nang maingat ang seal at tiningnan sa loob. May isang sheet at isang bagay na maliit at matigas na nakabalot sa tela. Binuksan niya ang tela at nakita ang basag na salamin ng ama niya. Iyong nabasag nang sinampal niya ito sa kusina. Sa sheet ay ilang linya lang na sulat kamay. Ito ang lahat ng iniwan mo sa akin sa 15 taon. Basag na salamin at basag na puso. Pero ang puso ay maaari pang idikit. Subukan mo, anak. Hindi pa huli ang lahat. Matagal na nanatili si Danilo na tumitingin sa bintana nang hawak ang basag na salamin at note. Tumutulo ang luha sa mukha niya at hindi man lang siya nag-abala na punasan. Iniisip niya kung sino siya noon at kung sino ang gustong maging. Kung ano ang nawala at kung ano pa ang maaring mabawi. Sa likuran niya ay narinig ang malakas na pagbagsak ng pinto. Umalis si Carmina nang mas malakas kaysa karaniwan ang pagbagsak. May sinabi siya, pero hindi narinig ni Danilo. Naririnig lang niya ang boses ng ama niya na umuugong sa ulo niya. Ang anak ay hindi lang ang ipinanganak. Anak ay ang gustong maging. At naintindihan niya na may natitira pang chance sa kanya. Maliit, mahina, pero chance. Ang chance na maging ang anak na dapat niya nang naging mula pa noon. Lumayo siya sa bintana at pumunta sa pinto. Marami siyang gagawin, maraming babaguhin, maraming ayusin. Pero ang unang hakbang ay nagawa na niya. Ang pinakamahirap, ang pinakaimportante, ang pag-amin na nagkamali siya. Mga minamahal na manonood, salamat sa pag-abot nyo sa akin hanggang sa dulo ng kwentong ito. Ang kwento ni Mang Ernesto ay hindi lang tungkol sa pera o kondo. Ito ang kwento ng isang taong naiintindihan na hindi kailanman huli ang lahat para baguhin ang buhay. Para piliin ang sariling dignidad higit sa takot sa kalungkutan. Ito ang kwento na ang pag-ibig ay hindi ibig sabihin titiisin ang hamak at na ang tunay na pamilya ay hindi palaging dugo, kundi yung mga taong nagtrato sa iyo ng may respeto at pagmamahal. Ano ang iniisip nyo? Akala nyo ba magbabago si Danilo pagkatapos umalis ng ama niya o babalik siya sa dating siya? Gusto kong basahin ang opinyon nyo sa comments. Kung hinaplos ng kwentong ito ang puso nyo, kung nagpaisip sa inyo ng mahalaga sa sarili nyong buhay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo makaligtaan ang susunod na kwento. Bawat like at bawat comment ay malaking tulong para lumaki ang channel at makapagdala pa tayo ng maraming kwento gaya nito. Salamat sa pagiging narito at kita-kits sa susunod.